Colossians chapter 2. Gusto kong malaman nyo kung gaano ako nagpapakahirap para sa inyo, sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng mga hindi ko pa na-meet ng personal. Ginagawa ko ito para palakasin ang loob nila at maging united sila dahil sa pagmamahal. At dahil dito, magiging sigurado talaga sila sa nalalaman nila at maiintindihan nila ang ibig sabihin ng mystery ng Diyos. Si Christ mismo yun. Dahil kay Christ, nire-reveal ang iniisip at ang plano ng Diyos. Sinasabi ko ito sa inyo ngayon para hindi kayo maloko ng mga taong maganda ang mga sinasabi, pero hindi naman totoo. Kasi kahit na wala ako dyan, lagi ko naman kayong iniisip. Masaya akong makakita na namumuhay kayo ng maayos at matatag ang faith nyo kay Christ. Ang kumpletong buhay kay Christ. Dahil tinanggap nyo na si Christ Jesus bilang Panginoon nyo, mamuhay kayong kasama niya. Magpakatatag kayo kay Christ at gawin nyo siyang pundasyon ng buhay nyo. Maging matibay kayo sa faith gaya ng tinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo. Huwag kayo maging biktima ng mga teaching na maganda lang pakinggan pero wala namang laman kundi panloloko na galing sa tao at sa mga naghaharing espiritu sa mundo. Hindi galing kay Christ ang mga yun. Kasi makikita kay Christ ang buong nature ng Diyos doon sa pagiging tao niya. Kaya walang kulang sa buhay na binigay sa inyo ng Diyos dahil united kayo kay Christ. Siya ang pinakamataas sa lahat ng namumuno at may kapangyarihan. Nung united na kayo kay Christ, na-circumcise kayo pero hindi yun gawa ng tao. Gawa yun ni Christ. Sa pagtutuli na ito, nakalaya na ang tao sa mga makasariling pagnanasa. Kasi nung binaptize kayo, parang nilibing na rin kayong kasama ni Christ. Tapos, binuhay din kayo ulit kasama niya. Dahil yun sa pagtitiwala nyo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Christ mula sa kamatayan. Dati, patay kayo spiritually dahil sa mga kasalanan nyo at dahil hindi kayo under ng Jewish law. Pero, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Christ nung pinatawad ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan natin. Kinansel niya ang dokumento kung saan nakalista ang mga utang natin, pati yung mga obligasyong kasama nito. Pinawalang bisa niya ang lahat ng yun nung pinako siya sa krus. At dun sa krus, tinalo ni Christ ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan sa mundo. Pinarada ni Christ in public ang mga ito na parang mga bihag para ipakita na siya ang panalo. Kaya naman, huwag niyong hayaan na diktahan kayo ng kahit sino tungkol sa pagkain o inumin, mga piyesta, New Moon Festival o sa Sabbath. Mga image lang ito ng mga bagay sa future. Pero makikita kay Christ kung ano yung totoo. Huwag niyong hayaan na i-judge kayo ng kahit sino. Yung mga nagsasabing mas magagaling sila kasi nakakakita sila ng mga visions. Yung mga humble daw at sumasamba sa mga angels. Walang kwenta ang pagyayabang nila kasi puno ng mga makasariling pagnanasa ang mga isip nila. Hindi sila nagpapasakop kay Christ na ulo ng katawan. Si Christ ang nagpapalakas ng katawan at connected ang mga parts nito dahil sa mga joints at muscles. At nag-grow ang katawan sa paraang gusto ng Diyos. Ang mamatay at mabuhay kasama si Christ. Namatay na kayong kasama ni Christ at pinalaya na kayo mula sa mga espiritong naghahari sa mundo. Bakit ngayon kung mamuhay kayo parang taga dito kayo sa mundo? Bakit nyo sinusunod ang mga rules gaya ng huwag mong galawin to, huwag mong tikman yan,
huwag mo tong hawakan. Gawa-gawa lang ng tao ang mga utos at teachings na yan na tungkol sa mga bagay na nawawalan ng silbi pagkatapos gamitin. Pag sinusunod nyo ang mga utos na ito, parang ang galing ng mga ginagawa nyo. Nagmumukha kayong religious, humble, at kayang pahirapan ang sarili. Pero sa totoo lang, wala talagang epekto yan sa pagkukontrol ng pagnanasa ng katawan.